Okay, so in this video, we will determine if the ideal diode in the circuit shown in figure is conducting by finding either voltage or current through diode. So nakita naman natin yung diode na to is on siya. So first step natin yan is i-rewrite lang natin tong circuit na to sa mas better form, sa mas madali na form is magiging ganito siya. So pagka-rewrite natin ng ganyan, napapansin na tinanggal natin yung diode. Bakit? Tinanggal natin yung diode kasi mas mapapadali na lang sa atin na i-solve itong circuit na to kasi mas mapapadali tayo. Hindi tayo malilito. Okay, so ang gagawin natin, first step na gagawin natin dito is magno-node tayo. Okay, so node. This is what? Gawin natin itong B. Okay, so magki-KCL tayo dito sa part na to. B. May kalalabasan nito is B over 10 plus B minus 10 over 4 plus B minus 12 over 15 equals 0. So napapansin nyo naman, itong fundamental na to is napaka-basic lang ng KCL. So, ang maging outcome niya is paano lalabas natin ng B? And then 1. Pansin, magiging 1 lahat ng mga B dito. So, magiging 1 over 10 plus 1 over 4 plus 1 over 15. Then, ilalabas natin yung mga merong ano sa taas. Kunwari ito, 10, 12, ano. So, magiging 10 over 4 plus 12 over 15. Then after naman ito, is isi-simplify lang natin itong nasa labas niya, yung right side niya. So, magiging 2.5 plus 0.8. Okay, so equals 3.3 volts. Then after naman natin sa right side is doon naman tayo sa left side. Okay. So same process lang din, i-calculate lang din natin yan. So magiging 0.4167. So ito is, tawag dito is T. Ito yung T natin. Then ipag-ano lang natin sila, ipag-calculate lang din natin sila. Magiging V niyan, magiging answer niyan is V equals 7.919 volts. So meron tayo niyan, meron tayong volts. Then, after naman natin makuha yung voltage, is na naman tayo sa I4. So, nakikita nyo yung I4 natin dito. I4. Parang yung following nyo is pa-right. Then, meron tayong I10 dito. Kasi kukunin din natin sa I10. Okay, so, ang magiging formula natin sa I4, magiging solution natin yan is I4 equals 10, kasi nakukuha niya yung 10, tapos yung i-divide natin yan sa 4. So, 10 minus 7.919 volts. Yung voltage natin, 12.919 over 4. Kung may sagot niyan, calculate lang natin. .52. Okay, so pagkatapos naman natin sa I4, syempre kukunin din natin yung I10. Yung I10 yan. Yung I10. Dito sa I10, napapansin nyo is wala na yung 10.
magiging 7.7.91 equals, calculate ulit natin. .7919. Okay, so pag nakuha na natin to, is mapapansin nyo, is yung I4, yung node ng I4 is pakanan. Then yung I10 naman is pababa. Okay, so kita nyo naman ng I10 natin is mas mataas sa I4. So magiging outcome is magiging greater than yan. Greater than I4. So ang kalalabasan yan 0.7919 minus 0.52. Okay, so nasabi natin greater doon kasi mas mataas yung I10 sa I4. So, ang remaining balance ito, yung current niya is nothing but, sabi ko nga ito, 0.7919 minus 0.52. Or kahit hindi na natin kailangan yung value, kasi yung current ay flowing naman siya in opposite direction. Sabi ko nga kanina, ganito. Opposite direction siya. Okay, so gagawin natin dyan is ID natin, ID less than 0. So ito ay diode off. Sabi natin siyang diode off kasi ito ay reverse bias. Okay. So yung current flowing natin dito, yung anode natin dito is anode to cathode is less than 0. So anode to cathode is less than 0 or less than 0. Okay, so nakita nyo naman, yung diode natin is off and the diode natin is not conducting. So, saan naman sa video na to is mag-guess nyo or maintindihan nyo kung paano nilesson natin. So, yun lang po. Maraming salamat.